gusto ko lang mag-react nitong si in-interview to niya si Claire Castro, itong spokesperson ng Malacanang. Itong sino ba ito? Attorney Danny Galang. Nag-interview to. Parehang parehang anti-Duterte. Napanood ko itong, ngayon ko lang to nakita. Dumaan lang kasi sa sa aking nanood ko ng YouTube, dumaan to sa akin. Sabi ko, ano to? Pas Claire Castro ang nasa ini-interview niya. Pakinggan natin. Ayan si Critchie. Panghuli na lamang, naging emotional yung mga taga-suporta niya dating Pangulong Duterte. Ito, nanawagan sila ng Zero Remittance Week. Tapos may mga nakulong pa sa ibang bansa dahil sa pagpoprotesta nitong mga nakaraang linggo. Meron ho ba kayong mensahe sa mga taga-suporta niya dating Pangulong Duterte? Yes, Atty. Danny. Ang pagsuporta sa isang tao, hindi naman natin po yan pwede pigilan. Freedom po yan. Wala tayong pinipigilan kung kayo may susuporta kung kahit kanino po. Ang maganda lang po sana natin gawin, lalo na po kung kayo nasa ibang bansa. Sundin niyo po kung ano po yung batas na pinapatupad sa bansang yan. Huwag po kayong maging abusado para sa isang tao. Kasi kayo din po yung magsasuffer. Diba? Tingnan mo to siya pag nagsalita. One-sided talaga siya. Sabagay, atak duga to ni ni Bongbong Marcos. Mamaya may isang video ko ipapakita nito na talagang ayaw nila to. So ito si Claire Castro, pag nagsalita, palagay ko, sobrang bastos. Napaka-unprofessional niya. Basta makapag-atake lang to kay puro Duterte ang ina-atake nito. Wala akong iba nitong naririnig sa bibig nitong bungangira na to. Puro Duterte. Animal tong Claire Castro na to. Pagsabihan ng mga reporter patungkol sa mga Duterte, grabe. Ang tuno ng pananalita niya, grabing taas. Tapos ito, ang pa niya na ang mga OFW, sa mga Duterte, tapusin muna natin to. Gawin niyo po yan kung kayo po isusuporta sa tamang pamamaraan. Tama nga. Na hindi po kayo mismo, personal niyo pong buhay ang maaapektuhan. Talaga ha? Isa pa po, Atty. Danny, siguro dapat buksan din nila yung kanilang mga mata. Huwag basta-basta maniwala sa fake news. Fake news daw. Tignan po nila, uulitin ko po, lahat po ng programa ng Pangulo, actually hindi pa nga po lahat kasi kulang po yung oras sa PTV4, saka sa RTVM, at dito po, para po ipakita lahat ang ginagawa ng Pangulo. Gobyerno kasi itong na to. Lang po sila ng oras. Gobyerno kasi itong na to. Ano ba itong radyo publiko. Para makita nila anong ginagawa ng pamahalaan para sa taong bayan. Hindi yung puro sa fake news, sa mga social media, sa content creator, na puro paninira sa Pangulo. Wala po silang mapapala dyan. Masisira po ang kanilang desisyon, masisira ang kanilang paniniwala kung hindi balanse ang pagtingin nila sa sitwasyon. So let's just pray for everybody, for our country, for our president, for our leaders. At ang dapat magtrabaho na. Ang Pangulo nasa Pilipinas, puro trabaho. Tandaan natin yan, wala sa ibang bansa. So ganito na lang. Itong bandang huling sinabi niya, dapat magtrabaho na. Tinutukoy nito si VP Sara. Kasi si VP Sara, alam naman natin, nasa Hague, nandito sa Europe. Kasi nga, nandito yung tatay. Normal to. Na yung tatay niya, asikasuhin talaga sa anak. Itong litsi na to, itong si Claire Castro, sana nga, isa nito sa pamilya niya, makulong din o ano mangyari para maramdaman niya ngayon ang naramdaman ni VP Sara. Kasi animal to Tingnan niyo naman pag sumagot. In-interview, isa pa nag-interview nito, bias din. Dalawa sila. Hindi nag-ano nito. Tapos hindi sila nag-ano nito. Hindi na magkalayo ang kanilang mga balahibo. Tapos ito si Claire Castro, sabi niya, huwag kayong maniwala sa fake news. Kasi nga in-interview to siya tungkol dito sa may OFW na 17 OFW sa may Qatar. Alam nyo, ang istorya niyan, hindi patungkol doon sa may rally patungkol kay dating Pangulong Duterte. Ayan yung mga OFW na yun, may mga video yun na nagsasabi na kaya yun nakulong dahil mga undocumented na mga Filipinos.
Yun ho ang totoo nun. Kaya lang sinakay nila sa isyu ni dating Pangulong Duterte at ito ngayon parang utang na loob pa nitong mga 17 Filipinos OFWs sa Qatar na sinave ni Marcos. Dami yang video niya nakikita ko na hindi sila nag-ipon-ipon para sabihin na pauwiin si Pangulong Duterte. Ang sabi doon, nahuli talaga sila dahil walang mga kaukulang papel, mga TNT sa Qatar. Ngayon, bakit pinasok nyo dito sa issue ni Pangulong Duterte? Tapos ngayon, anuhin pa na parang idamay-damay niya pa si VP Sara. Sabihin pa niya nagtatrabaho. Kasalanan ba ng ano yan? Yung trabaho ng presidente ito eh. Magtrabaho ka dyan. Yung presidente na nga ngayon, wala na nga nag-imbita yan sa sa ibang bansa wala na nga nag-ano yan sa kanya. Dito, sa Pilipinas nga lang ayaw nga umapak ng Visayas sa Mindanao kasi takot. Sa ibang international, wala na nag-imbita na. Naalala ba niyo? Noong bagong umupo yan na pagka-presidente, halos linggo-linggo na sa ibang bansa. Tapos ngayon, sabihin niya nagtatrabaho, yan ang trabaho mo, presidente kayo. Bakit ka kumandidato ng presidente kung ayaw mo magtrabaho? Ano ang gusto mo? Manood ka ng Netflix? Hilata ka lang dyan. Yan ang trabaho mo, presidente. Magtrabaho ka. Alam nga naman ang trabaho ng presidente, kukunin sa vice-presidente. Ang bubo nitong presidente, ang si Claire Castro na to. Ito, yung commander ng MNLF, galit kay Claire Castro. Ayan ang video, i-air ko sa inyo, paparinig ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo, ayan. Sir, mensahe mo po ngayon kay Marcos at saka kay Claire Castro. Itong si Claire Castro, tigilan mo na yung pagiging atakdog mo. Dahil hindi yun maganda sa image mo. Sinisira mo yung image mo Maganda sana abogado ka Pero ang problema, dahil sa pera, nagiging bobo ka na rin, nagiging bangag ka na rin. Kaya wag mong gawing, alam mo kung ano ang sentimento ng tao. Vlogger ka, nagbubukas ka ng social media mo, alam mo kung ano ang sentimento ng buong bansa. Kaya wag mong hayaang siraan yung pangalan mo. So Claire Castro, pati mga Muslim galit na sa'yo sa parting Mindanao. Yung MNLF na yan, na leader, galit sa'yo kasi sobra kang sip-sip. Atakdog ang tawag sa'yo, mukha kang pera daw. Ang kapal ng mukha mo, yan ang nun. Dugtungan ko na lang. Kapal ng mukha nito. Kaya ikaw, Claire, dahan-dahan ka magsalita. Kahit ako siguro nito, nanggigigil ako sa mukha nito Pag ako siguro ang pupunta doon sa mga media dyan na nagpapapreskon sa Malakay, parang baka tatanggi ako sa network ko. Hindi ako tutuloy dyan kasi makikita ko na naman yung pagmumukha nun. Pag sumagot yan sa mga media, may mga talaga yan. Panghalong pang-iinsulto, halong pangungutya. Napapansin nyo ba yan? Lalo pag siya napipikon, pikon din yan, lalo pag masagot na hindi malinaw ang sagot, babalikan ulit yan ang tanong, pikon siya. Ganon ang attitude itong Claire Castro. Abogada, pero bubo. Buba pala. Kasi baba yan buba yan. Anong klaseng abogada yan? Yan ang tama na sasabihin ni VP Sara. Bubo ang kanilang abogado. So magsama sila ni Conte nito. Yung Cristina Conte, yung nagdiin kay Tatay Digong. Sana magsama to, mga walang kwenta. Ito mga klase mga mukha nito, mga chismosa talaga.